ako sa Word of God at ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon. Sino sa inyo ang gusto ng tumanggap ng blessing? Amen! Sino ho? Pakitaas ang mga. Amen ba? Sino sa inyo nakahandang tumanggap ng lucky Lord? Amen! Tumanggap ng wisdom? Amen! Yung nakahandang tumanggap ng rebuke? Amen! O, konti na lang ano. Amen! Sino sa inyo ang nakahandang tumanggap ng correction? Amen! Yan ang mga tao nakahanda. Tayo natin ito ngayon. Praise God. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak na dinako sa lugar na ito, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, pag-aaral, katakbuhin mo lahat ng kanilang pangailangan. Mga nanghihina yung palakasin, mga may problema, sakit, karamdaman na iyong pagalingin, at lahat ng mga nadidepress, na lulupaybay, na o-oppress, ay iyong patatagin at patibayin, at lahat ng may mga problema sa pagdidesisyon, sa pag-iisip, ay bigyan nyo ng wisdom, revelation, and direction. Lord, magpalain niyo po maging mga nanonood sa Church on the Rock page, live, Panginoon, at sa YouTube. I-bless niyo po sila saan man sila naroon. Ang kanilang mga buhay, habang sila nakikinig, pagpalain niyo po sila. Maging sila may nasa bahay, nasa sasakyan, saan man silang lugar, Panginoon. Habang sila nakikinig, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin na nanonood ng live sa online, na hindi namin sila kasama physically but spiritually, Lord. In the Spirit, kami po iisa. At nananampalataya, kaya mo silang pagpalain because you are not limited by distance, you are not limited by location or place, because you are omnipresent God, all-knowing God, all-powerful God. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Hindi ko kayong makaupo. Praise God. Praise God. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Okay ba yung sabi ko? Parang medyo malinaw ko ba? Okay. So ito po ang inilagay ni Lord sa akin na topic po natin. Pag-usapan natin ito 2 linggo. Mindset matters. Sabihin natin, mindset matters. Mindset matters. Alam niyo, isang bagay ang nakwicked doon sa sinabi sa amin ni Ate Eva. Sabi niya, hindi pumasok sa isip niya na siya mamamatay sa kanyang sakit na cancer. Mindset matters. Sabi niyo, mindset matters. Mindset matters. Ulitin ko, hindi raw pumasok sa isip niya na siya mamamatay dahil sa cancer. Ang ibig sabihin, hindi siya nag-isip ng negative, ng pangit, na yung sakit niya ay kamamatay niya, kundi ang pinanghawakan niya, yung salita ng Diyos, sa latay ni Jesus, siya ay magaling na. Amen. By the stripe of Jesus, sabi niya, I am healed. Si Brother Kari, pinanghawakan niya yung nababasa niya na nagpo-post ng verse sa Facebook na I will never leave you nor forsake you. Kaya naman, sa halip na siya pumayat at manghina, tumataba pa, lumalakas. Palakpakan natin si Lord. Amen? Sabi natin, mindset matters. Mindset matters. Importante po ito mga kapatid na maintindihan nyo. Magsulat kayo, mag-lecture kayo, makinig kayo, mag-video kayo, mag-picture kayo ng mga verse dyan, kuhanin nyo ang mga ituturo ko sa inyo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mindset matters. Importante ang laman ng ating kaisipan. Importante po. Okay? Ang topic po natin ngayon, overcoming the victim mindset. So, kailangan mapagtagumpayan po natin ang mga victim mentality. Biktima mentality. Biktima ng kahirapan, biktima ng tao, biktima ng mga pangyayari, biktima ng nakaraan. So pag-usapan po natin yan.
Ready na po ba tayo? Amen. Okay. So last 3 weeks ago, tinuro ko po sa inyo kung ano yung mindset. So dalawang bagay po yun. Para kung kayo hindi ho nalilate sa teaching, pwede nyo screenshot ng inyong cellphone, kuhanin nyo po yung mga nandyan na pinopost ko. Para kung pagbalik sa bahay, pwede nyo basahin, pwede nyo reviewin kung hindi talaga kayo nakakapagsulat. Okay? So what is mindset? Pag sinabing mindset, the established set of attitude held by someone. Ito po established. Mindset na nakasanayan, na naging gawi, nakalakihan, naging ugali natin, naging behavior natin, mula pa tayo bata, naging mindset na po natin. Lahat po tayo may kanya-kanyang mindset. Sabihin natin, mindset. Mindset. Okay, meron tinatawag na fixed mindset at saka growth mindset. Dalawa yan. So may mga tao na okay na sa kanila na hindi lumalago ang kanilang knowledge. Okay na sa kanila, hindi sila nag-i-improve ang kanilang buhay. Ang tawag doon ay fixed mindset. Yung pagkatuwiran na, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. That is mindset. Maling mindset. Negative mindset ang tawag yan. Okay? So ngayon mga kapatid, according to the Word of God, ang sabi dyan, Proverbs chapter 4 verse 23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. Anong sabi ng Bible? Carefully guard your thoughts. Bakit? Because they are the source of true life. So yung pinanggagalingan ng totoong buhay, ng true life natin, kung anong buhay mo ngayon, bunga lang yan, epekto ng iyong thoughts, ng iyong kaisipan. Sa ibang translation, be careful what you think because your thoughts run your life. So kung paano nagraran yung buhay mo ngayon, ganyan ang takbo ng iyong kaisipan. Kapag ka ang buhay mo ngayon ay negatibo, negatibo kasi ang iyong iniisip. Pag ang buhay mo ngayon ay palagi kang malungkot, malungkot ang laman ng kaisipan mo. Kapag ang buhay mo ngayon masaya ka, hindi naman yung katabi mo, masaya ba? Oh, masaya kahit na kasi bangot. Masaya yan. Ano? Pag masaya ang iyong iniisip, because your thoughts run your life. Sabi doon, be careful how you think. Sabi nyo, be careful. Be careful. Pwede nyo kang kalabitin at sabihin mo sa katabi mo, sister, be careful how you think, for your life is shaped by your thoughts. Sabihin mo, your life is shaped by your thoughts. Ulitin natin, lakas natin. Samahan natin ng sigla at energy. Sabihin mo, sister, your life is shaped by your thoughts. So, mga kapatid, ano ibig sabihin yan? Nahuhugis, nasi-shape yung buhay mo, nagsisimula sa iyong thoughts, sa iyong kaisipan. Kaya malaika ako, mataba ngayon ang aking shape. Siguro mataba isip ko. Hindi. Kasi sa isip ko, kain ka ng kain. Kasi lagi kang gutom. Lagi ka. So, mga kapatid, kung ano ang korte ng iyong kaisipan, kung ang korte ng isip mo ay tatsulok ang magiging buhay mo. Square ang magiging buhay mo. Kung straight ang iyong kaisipan, straight ang magiging buhay mo. Kapag ka liko-liko, crooked ang iyong isip, magiging liko-liko ang iyong buhay. Amen? Bible lang may sabi, be careful how you think, for your life is shaped by your thoughts. Mga kapatid, Tagalogin natin. Ang sabi diyan, kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Gusto niyo ba magtagumpay? Parang mahina. Gusto niyo bang maging matagumpay? So dapat isipin mo na magtatagumpay ka, kapatid. Kung ikaw'y
may sakit, may karamdaman, gusto mong gumaling. Ano dapat mong isipin? Isipin mo na sa langit ni Jesus, pinagaling ka na. Gusto mo bang gamitin ni Lord? Isipin mo na kaya kong gamitin ni Lord. So, kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, money is not the problem. The problem is, how do you manage your mind? Success is not a problem. The problem is your mentality. Here, the problem is here because the mind is the battleground of the enemy. So, nandito ang labanan. Kapag sa isip pa lang, talo ka na. Talo na ang magiging buhay mo. Kapag sa isip pa lang, tagumpay at mananagumpay ka, magtatagumpay ka, sigurado kapatid. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen naman? Sabi ko ng isang quotation, what's your thoughts, for they become words. What's your words, for they become actions. What's your actions, for they become habits. Yan ang mga dapat inyong ipinopost. What's your habits, for they become your character. And what's your character, for it becomes your destiny. Saan nagsimula? Sa isip. Tingnan nyo nga naman. Alam nyo ba kung ano yung iniisip mo, sinasabi mo? Naniniwala ba kayo doon? Okay, bigyan ka example. Pag-isip mo pa lang sa umaga, makabangon na nga. Naisip mo, pero sinabi mo bago ka bumangon. Makapaligo na nga. Naisip mo, sinabi mo, makapag-toothbrush na nga. Makakayak na nga. Naisip mo, bago mo ginawa. Makapunta na nga sa church. Naisip mo, bago mo. So, your thoughts become your words. Amen? Amen. Pagkatapos na yung words, kasunod na yung action. Are you listening? Amen. Pagkatapos ng action, pag ginawa mo palagi, nagiging habits mo na yon. At pag naging habits, magiging character. At pag naging character, yun na yung destiny ng iyong buhay. Na-shape yung buhay mo. Saan nagsimula? Sa isip. Kaya kung mga kapatid, ang isip, binabantayan. Okay, sabi ng 1 John chapter 5, verse 1 and 2. Dito natin hahamuin yung victim mentality. Na pag-uusapan po natin mga kapatid. Sabi ng verse 1, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Verse 3. Here, a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, and the paralyzed. So dun ho sa pool of Bethesda, ay marami hong mga may sakit doon. Mga bulag, mga lumpo, paralitiko, at iba-iba pang mga klase ng may sakit. Pero meron doon isang taong may sakit. Mga kapatid kayo, makinig. Sabi ng verse 5, one who was there had been an invalid for 38 years. How many? 38. Ilang taon siyang may sakit? Ilang taon siyang paralisado? 38 years. Hindi niyo po edad yung sakit niya yun. Imagine, kung ikaw ay ipinanganak, gano'ng katagal siya nagtitiis, gano'ng katagal siya naghihirap. Siya po ay paralitiko ng 38 years, mga kapatid. Okay? Verse 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time. So, nung si Kristo po ay dumating, nakita niya, nakahiga siya doon sa kanyang bed, 38 years. Imagine, binubuhat siya kasi paralitiko siya. Hindi naman siya nakakalakad. Imagine, dadalhin ka for 38 years, bubuhatin, iuwi ng bahay. Uuwi ng bahay, dadalhin sa Bethesda, 38 years. Na-imagine niyo po ba yun?
matinding sakripisyo ang ginawa ng mga kaibigan nun o pamilya nun na nagdadala sa kanya para lang bumalik. Kasi doon sa pool of Bethesda, makinig kayo, ang sino mang mauna na lumusong doon, kasi bumababa yung anghel ng Diyos, kakalawkawin yung tubig ng pool. Yung mga may sakit doon na nakapaligid, unahan. Kung sino maunang lumusong, siyang gagaling. Nako yun? Yun ang istorya. Ngayon, mga may sakit doon, may bulag. Siguro yung bulag, hindi naman wala naman siyang problema sa paa. Bahala na, pwede siyang tumakbo. Kasi bulag lang yun. Ang mahirap siya, paralitiko. Hindi nga siya bulag, nakakakita nga, hindi nga siya pingi, nakakarinig, paralitiko naman. So, ang problema niya, hindi siya makalakad. Ilang taon? 38 years. Okay? Ngayon, pagdating ni Jesus, sabi ni Jesus, do you want to get well? Sa ibang translation, do you want to be healed? Ngayon, yan din ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Gusto mo bang bumalik? Do you want to get well? Pag sinabing do you want to get well, pag sinabing well, ibig sabihin nun, whole. Ibig sabihin, spiritually, physically, mentally, and financially, do you want to get well? Kung kayo ay nakarinig ng ganyang tanong, anong sagot nyo? Gusto mo ba talagang gumaling? Gusto mo ba talagang ikaw ay ma-bless? Gusto mo bang talagang ikaw ay pagpalain? Gusto mo bang magtagumpay? Alam niyo kung anong sagot ng lalaki na may sakit? Sabi ron, Sir! Verse 7, the invalid replied, ano sabi niya? I had, everybody, help me to it. I had no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down and ahead of me. Kasi nga, paralitiko, siyempre, hindi naman siya makakatakbo. So, pagka nakalawkaw na ng angel yung tubig, naunahan na siya ng mga kasama, nagsigaling na, siya may sakit pa. So, anong tawag sa kanya? Siya po ay nagkaroon ng tinatawag na victim mentality. Sabi niyo, victim mentality. Victim mentality. So, anong kanyang bukang bibig? I have no one to help me into the pool. I have no one. So, makikita niyo po, sa kanyang kaisipan, lumabas yung victim mentality, wala kasing tumutulong sa akin. So, number one lesson, ang victim mentality na tao, yung may victim mentality, laging umaasa sa tulong ng iba. Pangalawa, ang isang taong merong victim mentality, maraming excuses sa buhay. Pangatlo, ang isang taong may victim mentality, walang pag-asa. Ang isang taong may victim mentality, palaging may dahilan. Ayan po siya sa verse 7. I have no one to help me. Ayaw niyang, lagi ho siyang tumitingin sa circumstances sa paligid niya. So mga kapatid, sabi ho ni Kristo, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Hindi ho ipinag-pray ni Kristo. Hindi niya po inilehans. Hindi po kinasaot yung demon spirit. Amen mo ba? Amen. Hindi po niya sinabing, demonyo, lumayas ka. Hindi. Alam niyo sabi ni Kristo? Get up. Tumayo ka. Aba, ano kaya nangyari? Tumayo. Ano sabi sa kanya? Pick up your mat. Ano? Ano nangyari? Nakalakad ba? Nakatayo ho ba? Amen. Yes. Yung kanyang higaan na dati hinihigan niya for 38 years, nabaligtad na. Imagine, dala-dala niya
Ha? Kung ito yung, na-imagine nyo po ba, halimbawa yung higaan niya, nakikinig po ba kayo? Amen. Halimbawa, higaan niya 38 years. Sa halip na humihiga siya, dala-dala niya ngayon yung higaan niya, aba, yung mga tao makikita ba? Di ba yun yung paralitiko? Di ba yun yung lumpo? So, yung kanyang hinihigaan for 38 years, naging patotoo siya sa maraming tao nakakakita dahil napagtagumpayan niya yung tinatawag na victim mentality. So mga kapatid, kapag hindi natin napagtagumpayan yung victim mentality, ang buhay po natin, mananatili po tayong talunan, mananatili po tayong walang mangyayari sa ating buhay, di tayo magtatagumpay. Kasi po, ang simula, kailangan ma-overcome mo yung victim mentality. Amen? Amen? Amen. Sabihin mo victim kasi ako ng ganito, victim ako ng ganito. So mga kapatid, ano po ba yan? Number 1, ang victim mentality, sila po palagi nilang biniblame yung mga external circumstances, yung mga nangyayari sa paligid, yung mga nangyayari sa labas. Hello? Okay pa ba kayo? Amen. So, ano number 1? Ha? Ano number 1? Constant blame. Oh, hindi ba, ang mga may victim mentality, ganyan, lagi biniblame yung, kaya mahirap ang bansang Pilipinas kasi ang lahat ng mga nakaupo, corrupt. Totoo naman talaga yung maraming mga corrupt na opisyal at mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pero, hindi ibig sabihin, sabi nga ng isang presidente, huwag mong tingnan kung ano yung gagawin ng bansa sa iyo, ang tingnan mo anong magagawa mo para sa bansa. Amen ba? Amen. O ganyan din sa church. Yung mga taong victim mentality, lagi hong biniblame, yung mga taong, yung mga nasa paligid. Ayoko sa church kasi ang church sobrang ingay. O, biniblame yung ingay. Ayoko sa church kasi sobrang tahimik. Ayoko pumunta sa church kasi sa church ganito. So mga kapatid, hindi. Ang victim mentality, ang tinitingnan niya palagi, yung circumstance na nangyayari sa paligid niya. Kamukha ng lalaking lumpo na yon, 38 years, ang tinitingnan niya, wala na tumutulong sa kanya. Silang lahat nakalusong na, bumalik na siya, wala. So, biniblame niya yung mga nasa paligid. Inuunahan nila siya para gumaling. Paglusong, nung mga kasama niya, gumaling na siya, hindi pa. So, nakatingin siya sa circumstance, sa external. Pero, si Kristo, ang sabi sa kanya, tumayo ka sa sarili mo. Stand up. Amen? Amen. Ang sinasabi ni si Kristo sa kanya, ikaw sa sarili mo, tumayo ka. So, anong magagawa mo? So, mga kapatid, ang victim mentality, ang problema niya, lagi niyang biniblame yung mga tao sa paligid niya. Halimbawa, mahirap, pinanganak ng mahirap. Kasi kaya ako mahirap ang buhay ko ngayon dahil mahirap ang tatay ko, mahirap ang nanay ko, hindi ako nag-aral, kasi ako, mahina ang IQ ko, wala akong, talaga mahihain ako. So ang biniblame, pati yung teacher hindi natuto. Kasi yung teacher ko, tamad magturo, kaya ako nagkagalito. So mga kapatid, huwag mong i-blame ang nangyayari. Ang sabi ng Panginoon doon sa lalaki, get up, stand up. Sabi mo, stand up. Stand up. So tumayo ka sa sarili mo. Amen? Amen. Tingnan niyo po yung lalaki na yun, feeling of hopelessness, walang pag-asa. Sabi niya, kasi wala namang bumubuhat sa akin, walang tumutulong sa akin O ganyan po ang may victim mentality. Lagi inaasahan ng tulong. Lagi naghihintay ng text. Lagi naghihintay ng padala. Victim mentality. Totoo yun. Katapusan na. Sister, brother, dumating na si Judith.
Judith na nang bayarin ng ilaw, Judith na nang bayarin ng kuryente. Dumating na si Judith. So yan ang matawag dyan, mental. Alam niyo po sa Pilipinas, maraming mga tao na kaya hindi umuunlad ang buhay kasi meron tinatawag na poverty and victim mentality. Sabi niyo, poverty mentality. Hindi ibig sabihin may pera ka, mayaman ka, wala kang poverty mentality. Ang poverty mentality at saka yung victim mentality ay halos magkaisa yan na ikaw ayaw mo ng ayaw mo nire-resist mo, meron kang resistance or responsibility and accountability. May maraming taong ganun kaya kung hindi nagbabago, nire-resist nila yung pagbabago. Basta, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay kahit mali. Hindi naman nagbabasa ng Bible. Yung katuwiran na yun, namana lang sa matatanda. Na yung matatanda, hindi naman nagbasa ng Bible, kaya ganun din. So mga kapatid, ang tawag doon, resistance to taking personal responsibility. Focus on past injustices. Laging nakatingin sa nakaraan, sa nakalipas. Kasi kaya nagkaganito ang buhay ko. Biktima ako ng mga injustices sa aking mga kapaligiran. So ang tawag dyan, victim mentality. Kinakailangan, ma-overcome natin yan. Amen? Amen. Ang tanong ni Kristo, do you want to get well? Amen. Do you want to get well? Amen. Ibig sabihin nun, gusto mo bang umunlad ang magbagong buhay? Gusto mo bang umasenso? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang mag-prosper? Gusto mo bang magamit ka ng Panginoon? Mga kapatid, do you want to get well? Amen. Ang sabi ni Kristo, stand up. Stand up. Ayan, no? Stand up. Do you want to get well? Sir, the invalid, I have no one to help me. Ang dami niya pong excuses sa buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, overcome your excuses. Overcome your excuses. Napakarami po. Dapat yung ating mga excuses gawin nating execution. Amen? Ang dami, alam niyo po, kapag ang tao may marami excuses, bakit hindi ka nababasa ng Bible? Tinatamad. Excuse yun. Bakit? Makinaw. Alam niyo mga kapatid, alam niyo lahat tayo, pare-pareho tayong nagtatrabaho dito sa abroad. At lahat mo tayo, pare-pareho tayong, sino sa inyo ang merong 25 hours a day? Lahat pa tayo 24 hours lang? Right or no? Right. Okay, mga kapatid, lahat pa tayo merong 7 days a week? Yes. Lahat pa tayo merong 31 o 30 days a month? Yes. Lahat pa tayo merong 12 months a year? Yes. Lahat pa tayo merong 365 days a year? Yes. Ibig sabihin, pare-pareho. Ngayon, bakit may mga tao, mga kapatid, makinig kayo, bakit may mga tao na nagagawa nilang unahin yung kanilang tamang prioridad at saka yung values. Kasi depende yan sa yung values at depende yan sa yung priority. Kasi po, pag mali ang iyong priority, pwedeng maging mali ang iyong buhay. Halimbawa, ito aming tumingin kayo sa akin. Di ba? Itong aming botones. Itong pag botones ko, mali na, halimbawa, nailagay ko yung number 2 sa number 1. Tapingin ay buhay ko hanggang sa dulong mali na yan. Kailangan, sa simula pa lamang, tama na. Tama mo ba? So, dapat, first things first. Sabi niyo, first things first. Dapat, alam mo, kaya sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Dapat tama ang priority mo sa buhay at tama ang iyong values. So mga kapatid, ang problema natin, lahat tayo may 24 hours, lahat tayo may 7 days a week. Ang problema natin, mismanagement. Sabi natin, mismanagement. Mismanagement. So kaya yan ang problema. Ano ang nangyayari?
Merong apat na epekto kapag hindi natin napagtagumpayan ang victim mentality. Number one, blindness to real problem. Number two, living in the past. Number three, feeling of hopelessness. And number four, mental paralysis. Matindi po yan. So yan po ang epekto ng victim mentality. Hindi, bulag tayo sa totohanang problema. Alam niyo po, ang totohanang problema nung lalaki, inabot ng 38 years, nasa kaisipan. Biktima siya. Lagi siya umaasa sa may tutulong sa kanya, may bubuhat sa kanya. Kasi walang bumubuhat sa akin eh. Samantalang sinabi sa kanya ni Kristo, wala naman sinabing, o sige, bubuhatin kita dadaan. Wala eh. Sabi ni Kristo, tumayo ka! Stand up. Sabi mo sa katabi mo, tumayo ka. Tumayo ka! Ano ibig sabihin nun? Tumayo ka sa pananampalataya. Tumayo ka sa iyong pananampalataya. Stand firm. Stand firm. Stand firm. Amen. Tatagan mo. Bakit? Kasi kapag ginawa mo na maging matatag, kung maka-encounter ka ng trials, problem, difficulties, disappointment, kapag matatag ang pananampalataya mo, kapatid, you will never be shaken. Amen. You will never be give up. Never quit. Never give up. Dapat tayo mga kapatid, ganyan ang ating mentalidad. Kapag ang mentality mo, you are easily give up, konting hirap lang, konting problema lang. Alam niyo po yung mga kabataan sa ngayon, ang observation ko, ang hihina, ang narurubok. Alam niyo po ba, yung mga matatanda ng aral, ang tatatag, ang titibay sa pananampalataya, ang titibay sa trabaho. Alam niyo, may mga kasama nga ako na babaeng malingkit. Ang pangalan ho niya, hindi ko na babanggitin, ano? Pero may edad na siya. Dishwasher. Aba, kung magtrabaho parang kabataan, katanda na, talagang may edad na. Babae, malikit pa. Maliit ka. Maliit, pero ang lakas. Mga tao ng una. Matatatag, matigibay ang loob. Eh, mga tao ngayon, konting problema lang eh. Sumakit lang ang konting nararamdaman eh. Ay, ba't ayaw mo magtrabaho? Masakit ang ulo ko. Konting problema lang, may migraine yata ako. Konting sakit lang ng ulo eh. Ay, bakit ganito ako yan? So napakahihina, marurupok. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, be strong in the Lord and the power of His might. Amen. Sabi mo sa katabi mo, be strong. Be strong. Bakit? Tingnan niyo po, alam niyo yung lalaki? Meron po yung tinatawag na mental paralysis. Sabi niyo, mental paralysis. Ang victim mentality, mga kapatid, hindi lang po siya, makinig kayo, hindi lang po siya paralyzed physically, higit sa lahat, mentally, paralytic siya, invalid, crippled sa kaisipan. Kapag sa isip ka lang, crippled ka na, magiging crippled yung buhay mo. Pag sa kaisip pa lang, tingnan nyo, subukan nyo. Nag-iisa ka. Mag-isip ka ng lahat ng malungkot. Isipin mo kung paano ka pinreg ng ex mo. Isipin mo kung paano ka nasaktan. Isipin mo kung paano ka nabigo. Isipin mo kung paano ka nawalan. Isipin mo lahat ng parang negatibo mamaya-maya, umiiyak ka ba? Naghahanap ka na ng lubid pamaya-maya. Bakit? Lahat na iniisip mo negative eh. Pero baliktarin mo. Isipin mo, wow. Mahal na mahal ako ni Lord, amen? Amen. Mahal na mahal ako ng asawa ko, amen? Ang sarap magluto ng asawa ko. Kahit dumadaling ako, hallelujah, may bawang, okay lang, pero mahal na mahal ako, amen? Di ba, ang sarap? So, gumaganda ang pakiramdam, amen ba? Amen. Amen? Anong mas magandang pakiramdam? Yung nag-iisip ng pangit o nag-iisip ng maganda? Nag-iisip Alam niyo ba, sabi ng Bible, set your mind for action. Nasa Bible yan. Yung isip mo muna. Kaya alam niyo, bago ako magtrabaho, sineset ko na isip ko. Sabi ko, kagabi nagkaroon kami ng seminar sa empresa.
tinignan ko ho yung aking mga kasamahan. Ako na pala ang pinakamatanda, pinakamatagal doon sa empresa. Ako. Maraming nagtatanong sa akin, ang tanong, sabi niya, anong sekreto mo para katumagan? Una, si Lord. Pangalawa, yung isip ko, bago ko pumasok, isineset ko muna. Pagpasok ako, makakasama ko yung aking hepe, hindi ako matitinan ng mga negatibo at pangit. Nakaset na isip ko, pag may narinig akong pangit, wala nang epekto sa akin. Sabi kasi ng Bible, set your mind before your action. Set your mind bago ka mag-act. Nakaset na. Eh kapag pumasok pa lang, naku, makikita ko na naman ay ang pumasok. Okay, pag nasa gate ka pa lang, lumay-pay ka na. Di ba? Kasi nakaset ka sa ganun eh. Ako. Pero pagkasweldohan naman, gumagana ka na. Sumisikla ka na. Masikla ka na. Pero pag oras ng trabaho, nakita mo nakatambak. Iyan ang realidad ng buhay. Pipicturean mo nila sa kayo ng boss. Paris sister, mga kapatid, ang mentality, nandyan sa mentalidad yan. Amen ba? Amen. Dito, set your mind for action. Kapag ka sa isip mo, ang tingin mo mukha kang grasshopper, hindi ka makakapasok sa promise lang pag paano mga Israelita. Kasi sabi nila, yung mga tao ron, mga higatit, mga anak ni anak, mga giant, kami mukha kang tipaklong. Maaaring mukha kang tipaklong, pero hindi ka grasshopper. Pero sa tingin nila, ganyan na nangyari sa mga Israelita, hindi nakapasok sa lupang pangako kasi ang tingin nila sa sarili nila, mukha silang grasshopper. Maliliit. Ang tawag dyan, victim mentality. So mga kapatid, next Sunday, tuturo ko po yan. Amen? Amen? So hindi lang po siya paralyzed physical, mental po. Yung lalaki na yun. Kaya inabot ng 38 years. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, baguhin mo ang takbo ng isip mo. Para magbago ang takbo ng buhay mo. Palakpakan natin sila. Amen? Yan ang makikain po. Amen? Baguhin mo ang takbo ng isip mo para magbago ang takbo ng buhay mo. Diba? Binasa natin kanina. Nagraran yung life mo dahil sa isip. Okay. Sabi niya, when Jesus saw the man and realized that he had been crippled for a long time, he asked him, do you want to be healed? Ano? Gusto mo bang gumaling? Amen. Do you want to be healed? Amen. Do you want to be healed? Amen. Kung gusto mo gumaling, ibig sabihin, healed, hindi lang po physical yan. Do you want to be healed emotionally? Do you want to be healed mentally? Do you want to be healed financially? Gusto natin yan. Amen. Do you want to be healed physically? Amen. Yan ang tanong ni Lord eh. Sa ibang translation. Do you want to be healed? Kasi may mga tao. Bakit? Tinan nyo mga kapatid. Iniisip ko. Nakita naman ni Kristo na may sakit, 38 years, magtatanungin pa niya? Bakit yung bulag na lumalapit kay Kristo, si Bartimeo, bulag sa sumisigaw, Lord, have mercy on me. Tapos si Kristo nalagpasan na, bumalik. Sabi kay Bartimeo, what do you want to do for you? What do you want me to do for you? Ano gusto mong gawin ko sa iyo? Siguro kung pilosopo yun, nakita mo na akong bulag, tatanungin mo pa ako, hindi gusto ko makakita. Nakita naman niyang may sakit, bakit tinanong pa ni Juan? Alam niyo mga kapatid, may mga tao gusto na ayaw naman talagang bumalik eh. Ini-enjoy nila 38 years. Ini-enjoy nila yung kanilang sitwasyon. Ang ibig sabihin, do you want to be healed? Gusto mo bang magbago? Yes. Ang buhay mo? Amen. O. Taas ang kamay. Dalawa pa. Do you want to be healed? Yun ang ibig sabihin niya? Gusto mong baguhin ang Diyos ang buhay mo?
dito nagsisimula. Amen? Hallelujah! Lahat ng mga church owner of people pinagpala ng Panginoon. Amen? Lahat ng mga church owner of people mananagumpay! Lahat ng church owner of people ay dinideklara ko, you are blessed. Amen. So kung bakit hindi nagbabago ang buhay ng tao? Kasi hindi nagbabago ang isip. So mga kapatid, dito sa isip. Number 1, how to overcome victim mindset. Number 1, mabilis po, identifying your mindset. Dapat ma-realize mo na may mali pala tayo dapat kaisipan na baguhin. Dapat ma-identify mo, ano ba takbo ng isip natin? Tama ba? Negatibo ba? Victim mentality ba tayo o victor mentality? Okay. Sabi ng Bible, Proverbs 23 verse 7. Lakas natin. As a man thinks in his heart, so Everybody, lahat tayo bumasa. As a man thinks in his heart, so is he. Sa Tagalog, kung ano iniisip mo, iyan ang buhay mo. Mga kapatid, ang paru-paro, hindi po yan ipinanganak na siya'y manatiling kukon o manatiling uod. Siya po ay ipinanganak na maging paru-paro. Amen? Amen. Mga kapatid, lahat tayo, nung tayo ipinanganak tayo sa mundo, nasilang tayo, God has a purpose for your life. Amen. God has a perfect plan for your life. Amen? Amen. Hindi kayo pinanganak na ganyan lang. So, merong magandang plano at layunin ng Diyos sa iyo. Kaya lang, magsisimula sa iyong kaisipan, isipin mo, I am more than conqueror in Christ. Sabihin niyo po yan, I am more than conqueror. Ilakas natin, I am victorious. I am blessed. I am blessed. I am special to God. Sabi niyo, I am chosen. I am healed. I am beautiful. Amen? Alam niyo, what a man thinketh in his heart, so is he. Kaya pag iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Nasa Bible po yan. Okay. So you can expect to be a victor if you're living with a victim mentality. Hindi mo i-expect na magtagumpay ka kapag ikaw ay merong victim mentality. Kaya alam nyo, may mga tao, kamukha ni Pacquiao, nilabanan niya ang poverty mentality. Kaya umunlad ang buhay niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? Mga kapatid, maraming mga tao, gifted, talented, maraming skill sa buhay. Ang problema nila, mentalidad. Hindi nila kayang pagtagumpayan at labanan ang kanilang victim mentality and poverty mentality. So you can expect, hindi mo naasahan ang isang tao na magtagumpay kapag siya po ay mayroong victim mentality. Kailangan isipin mo, I am a victor, not a victim. Amen? Amen. Amen. Number 2, replacing the devil's lie with God's truth. So yung kasinungalingan ni Satanas, palitan mo ng katotohanan. Amen? Amen ba? So ang salita ng Diyos, totoo. Sabi niyo, the devil is a liar. Sabi niyo, the devil is a liar. Pero ang Diyos, totoo. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. So para ma-overcome natin yung victim mentality, palitan po natin lahat ng kasinungalingan ni Satanas ng Word of God, ng katotohanan. Okay? Ano sabi ng Bible? Do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and okay, ulitin kita na. Gusto niyo mag-prosper sa buhay? Gusto niyo maging successful? Anong kailangan ng susi? Meditate the Word of God. Sabi niyo, meditate. Okay, ulitin natin yung tanong ni Jesus. Do you want to get well? Amen.
May hinanta ang sagot. Do you want to get well? Amen. Do you want to be successful? Amen. Anong susi? Meditate. Sabi niyo, meditate. Okay, balikan may tanong ko. Kung hindi ka nag-meditate ng Word of God, hindi mo talagang gustong maging matagumpay. Amen. Amen. Kung hindi ka nagbabasa ng Scripture, hindi mo talagang gustong mag-prosper ang buhay. Kaya tinanong ni Kristo, do you want to get well? Gusto mo ba talagang bumalik? Kasi, kung gusto mo talagang bumalik, ang sikreto, number 2, meditation ng Word of God. Pastor, wala akong Bible. Hindi po katwiran, wala akong Bible. Marami pong Bible application pwede mong i-upload sa cellphone mo. Pastor, malabo aming mata. Maraming nagtuturo sa YouTube na kahit nakahiga ka, pwede kang makinig ng from New Testament to Old Testament, ng Old and New Testament na Bible non-stop. Audio Bible ang tawag to. Amen. Amen? Amen. Kung pula, alam niyo may Braille Bible kinakapalan. Wala tayong madala. Pastor, Kapampangan ako, Ilocano ako. Merong Ilocanong Bible. May Kapampangan, may Czech, may Hapon. Kahit anong translation meron. Amen? Amen. Ngayon, ang problema na lang natin, meron tayong mentality na dapat baguhin. So, kailangan, kung gusto mo talagang magtagumpay, meditate the Word of God. Amen ba? Amen. Ulitin ko, tanong, do you want to get well? Amen. Do you want to be successful? Amen. Do you want to be prosperous? Amen. Anong susi? Meditate day and night. Ano ba ibig sabihin ng meditation, mga kapatid? So, bago tayo mag-meditate, sabi niya, every test in our life make us bitter or better. Bawat problema, bawat pagsubok na nararanasan mo, depende sa iyo, magiging bitter ka o magiging better ka. Every problem comes to break us or make us. Pwedeng bawat problema, manghina ka, manlupay-pay ka, o bawat problema, iti-challenge sa iyo para ikaw ay lalong tumatag at maging matibay sa pananampalataya. Amen? The choice is our whether we become victim or victor. Nasa iyo ang pamimili. Paglabas natin dito, pag-uwi natin ng bahay, pagdating mo sa trabaho, pagdating mo sa iyong employer, depende sa iyo. Ang pipiliin mo sa iyong kaisipan. You are a victim or you are a victor. Pero, I suggest, mga kapatid, you are victor. You are victorious. Amen? I am a victor. Sabi niyo. I am a victorious. So, meditate the Word of God. Pag sinabing meditate means number 3, tatlong bagay. Contemplation. Sabi niyo, contemplation. Visualization. Confession. Everybody. Pag sinabing meditation, ano ibig sabihin? Contemplation. Visualization. Confession. Ano ibig sabihin ng meditation? Contemplation. Visualization. Okay, tandaan niyo po yan. So, ano ibig sabihin ng contemplation? To ponder or think deeply on the Word. So, iniisip mo ng malalim ang salita ng Diyos. Anong kahulugan nito? Ano ibig sabihin nito? Para kang nag-iisip ng problema ng malalim. Sino sa inyo sanay mag-isip ng malalim na problema? Di ba? Lahat tayo. Niisip mo yan, ano po ang problema ko? Ganito. Di ba? Tulog ka na, naiisip mo. Naglalaro sa isip mo. Ngayon, ang tawag dyan, meditation, kaya lang negative. Ngayon, sa Word of God, ganun din. To ponder, think deeply, niisip mo ng malalim. Ito palang ibig sabihin ng Panginoon sa buhay ko. Kaya pala sinabi niya, halimbawa, si brother, iniisip niya palagi, dapat minimeditate mo sa amin ng Bible, I will never leave you nor forsake you. Ano mo na mangyari? Itong sakit na ito, hindi ko ito ikamamatay. Dahil sa amin ng Bible, He will never leave me nor forsake me. Amen. Iniisip mo ng malalim yung Word of God. Hindi yung nakinig ka ng preaching, paglabas mo ng church, ninakaw na ni Satanas. So dapat, ang meditation, tapos na yung preaching, iniisip mo pa, alam mo, tama yung sinabi ng Lord of God kanina. Napakinggan ko. Ako, meron akong victim mentality. Alam niyo, ganyan ako ng araw, mga kapatid. Dati, ako, merong victim mentality, napakamahiyayan kong tao sa aming magkakapatid.
Hindi ako pwedeng magsalita sa tao, nagtatago ako palagi sa palda ng nanay ko. Napakamahiyain ko. Sa school, sa kaklase, dumong-dumo ako. Hindi ko ako alive na tao na yung pang-active tao. Pero, ganun yung isip ko, mentalidad ko, no? Pero nung nakita ko sa Bible, sabi ng Bible, you are the head and not the tail. Amen. Sino ang maniniwala sa inyo, ikay ulo at hindi buntot? Amen. Sabi niyo, ako'y ulo, Ako yung ulo. hindi buntot. Hindi mundo. Mukhang buntot, pero hindi ka buntot. You are the head and not the tail. Amen? At sabi ng Bible, tayo'y manalagumpay, hindi talunan. Amen? Pag ganyan lang naman ang kaisip, alam niyo po, binago ko yung isip ko. Hindi ako dapat maging mahihain. Hindi ako dapat dumo. Pinanganak akong mahirap, sabi ko, hindi. Pagpapalain ng Diyos ang buhay ko. So mga kapatid, visualization, to see or imagine the world with picture on the canvas of your imagination. Mga kapatid, ito pong meditation, makinig kayo. Pag sinabi ng salita ng Diyos na you are healed by the stripe of Jesus, ini-imagine mo ba? O sinasabi, pinabasa mo, I am healed, pero ang imagination mo naman, ang sakit, hindi ako makapala. O, kumusta ka na? Ito, kawawa, wala na akong pag-asa. Pero sabi ng Bible, hindi mo na i-imagine. Imagine the Word of God. Ang ibig sabihin, pag sinabi ng Word of God, tagumpay ka. Sa itsura mo palang tagumpay ka. Amen. Yan yung mga katabi niyo. Diba? Amen? Amen. Amen! Yun ang ibig sabihin ng meditation. Visualization to see. Ini-imagine mo, pag sinabi ng Lord na victory, ini-imagine mo, tagumpay ka. Ini-imagine mo na magaling ka na. Ibig sabihin, aakto ka kaya sabi ni Kristo sa lalaki, tumayo ka. Tumayo. Oh, ano gawin mo? Buhatin ni hikaan. Dati ikaw binubuhat niya, ngayon ikaw na ang buhat siya. Amen! Dati, biktima ka ng yung mga nakaraan. Ngayon, hindi ka na biktima, tinatawanan mo na lang yan. Wala na epekto sa iyo yan. Amen! Bakit? Kasi ang minimeditate mo, Word of God. Pero kapag ang minimeditate nyo, laging Facebook, hindi mo masama mag-Facebook. Ako rin, nag-Facebook paminsan-minsan. Pagka ang minimeditate natin, puro pangit, puro negatibo. Naku po! Si sister, dito pa nagparinig sa Facebook. Dito pa nag-post. O kaya ngayon, matutulog ka na. Kung kailan matutulog ka na, sa mamapalaw mo, dito rin nakatulog. Dahil sa binasa mo. Kung bago ka natulog kaya nag-meditate ka ng Word of God, ang nabasa mo, anak, I have loved you with an everlasting love. Mahal na mahal kita. Tapos nabasa mo, magpatawad ka para tulad ng ginagawa kong pagpapatawad sa iyo, patatawarin na kita. Di ba? Sarap ng tulog mo, Lord. Pagtulog mo, pinapatawad ko na lahat na nakakasama sa akin, ng nakasakit sa akin, tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Pagtulog mo, ang sarap ng tulog mo. Amen. Kaya ako, paghiga ko, lahat ng problema, kinakalimutan ko. Kaya sabi ni Joy, minsan nagkakwentuhan kami. Nagkukwento pa siya, tulog na ako. Yes. Bakit? May problema ba ako? Yes, dami kong problema. Marami pa rin iisip. Marami. Baka mas marami pa sa inyo eh. Kaya lang, oras na kayo nahiga, sabi ko, Lord, hawakan mo aking puso at isipan, binibigay ko sa iyo lahat ng problema. Matutulog na po ako. Sabi ng Bible, I will lie down in peace and joy. Kaya pagtulog ko, may kapayapaan ako. Amen. Pag-isip ko sa umaga, doon na naman ang problema. Nakangiti ako. Amen? At least nakatulog. Amen? Amen? Kasi alam ko yung verse, kasi sabi ng Bible, yung daw kung kanyang mga minamahal, binibigyan niya ng masarap na tulog. Psalms 127 yan, nandiyan yan. Sabi ng Bible sa Psalms, I will lie down with peace and joy. O, pagtulog ko, may peace, may joy, nakangiti. May pagkawala ako ng Word of God, okay, matutulog na nakasibangot. Pag gising mo, masakit ang katawan mo, nakasimangot ka. Ang panaginip mo, nahuhulog ka sa pangin. Hinahabol ka ng aso, sinasakal ka ng multo.
So, ang hirap. Amen? So, ganyan po ang meditation. Ang meditation, minimeditate mo yung Word of God. O, yung mga, bigyan ko ng example para lalo yung maintindihan. Di ba yung mga dalagang binata na nagliligawan? Pagka pinadala ng mensahe ng kanyang nililigawan na in love siya. I love you, darling. I love you, sweetheart. Alam mo naman, ikaw ang number 1. Kahit ang pinagsulatan lang ay balat ng karamelo, itatanong ko yun. Tapos bago matulog, babasahin na naman. Memorize! Kinakabisado yun, pati toldok, alam! Pati period, comma, kabisado! Itinatago nasa wallet. Pagka nalulungkot, bubuksan, babasahin. Mahal na mahal kita. Nasumpaan natin sa ginawa natin sa ilalim ng puno ng kamatis. Diba? Talagang memorize yun. O ganyan, bakit? Kasi minimeditate mo yun eh. Mga kapatid, dapat ho, i-meditate natin Word of God. Amen! Ngayon, matapos mong ma-vision, kailangan i-confess mo. Sabi niyo, confession. So, pag sinabing meditation, hindi ka lang nagbasa. Tatlong bagay, ano yan? Number 1? Contemplation. Number 3. Okay. Confession, sasabihin mo. To speak, to say. Nag-agree ka sa word. Kapatid, yung sinabi ng salita ng Diyos, yung confession mo, nag-agree. Are you listening? Kasi, bigyan ko example, halimbawa, sabi ng salita ng Diyos, sa latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. Ang confession mo naman ang palagi, naku, hindi na yata ako gagaling. Naku, ang dami kong nararamdamang sakit sa katawan. Hanging gala ng gala sa katawan ko. Gumagala rito, gumagala rito. Rayuma rin eh. So mga kapatid, ang tawag dyan, maling confession. Dapat, kung naniniwala ka sa Word of God, ang confession mo, nag-agree. Di ba sabi ng Bible, confess with your mouth. Yung pinaniniwalaan mo sa iyong puso, nag-agree dapat. Amen? O hindi yung, nagkita-kita yung mga may sakit, nagkumustahan, kumusta ka na, naku! Baka hindi ka maniwala. Ang dami kong gamot ang mamahal. Sabi ng isa, naku, mas mahal yung maraming kasi nag-contest pa sila. Hindi ko sinasabi, huwag kayong uminom ng gamot. Hindi ko sinasabi, huwag kayong magpa-doktor. Ang sinasabi ko, yung confession mo, your confession brings possession. You can have what you say. Ba't di mo i-confess na lang yung gusto mong mangyari yung Word of God? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Last, salamat. Then you will know the truth and the truth will set you free. Last, keeping it set. Yung mind mo, iset mo, hayaan keeping it set. Sabi niyo, keeping it set. Tatlo lang po yung tinuro ko. Pero number 3, keeping it set. Okay? Ito sabi ng Bible, Colossians 3:2. Basahin natin, everybody. Set. Everybody. Matatapos na po ako. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay po. Matatapos na po ako sa verse na yan. Ano sabi? Last po yan, dalawang verse. On the things above. Not on things that on earth. It's an only temporal. Nasa Bible po yan. Colossians 3:2. So kaya ho number 3, keeping it set. So dapat daw po yung ating kaisipan, mga kapatid, set your mind and keep focus habitually. So dapat yung ating kaisipan, iset natin sa mga spiritual na bagay. Amen? Amen ba? Mag-focus ka. Saan ka naka-focus? Mag-focus ka sa Word of God. Mag-focus ka sa gagawin ng Diyos sa iyo. Mag-focus ka sa vision ng Lord sa iyo. Mag-focus ka sa plano ng Diyos sa iyo. Mag-focus ka. Bakit? Hindi mo masamang mag-isip ng bagay sa lupa. Kaya lang, yung mga bagay sa lupa, temporal lang yan, tandaan mo. Pagsamantala. Which have only temporal value, sabi ng Word of God. Amplified version, Colossians 3:2. So set your mind, keep your focus habitually. Maging habit mo
Alam niyo, lahat tayo nakaka-develop ng good and bad habit. Amen ba? Amen. Yung iba, ang bad habit nila, hindi makakain ng walang Coca-Cola. Bad habit. Hindi makakain ng walang patis. Bad habit. Di ba yun? Nakakasanayan. Hindi makakain mo ng sili. Oh, may mga bad habit. Ngayon, yung good habit, dinidevelop din yan. Ang sabi ng Bible, set your mind, keep focus habitually on things above. Dapat maging habit mo na nagme-meditate ka ng Word of God. Amen! Dapat maging habit mo na binubulay mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Yung purpose, yung plano, yung layunin ng Diyos sa buhay mo, yung pangarap ng Diyos. Sabi ng Diyos, I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you. So set your mind. Sabihin mo, set your mind. Set your And mind. keep focus. Habitually on the things above. Things Mga above. kapatid, maging habit natin na, gagamitin ako ng Panginoon. Year 2026, the year of my make change, destiny, and increase. Amen? Sabihin natin, 2026 2026 is the year is the year of my change, of my change, my increase, my grace, and my destiny. and my destiny. I-declare niyo po yan. Yan ang tinuturo ko sa inyo. Ito nilagay ni Lord sa puso ka revelation. Year 2026, year of increase. Amen? Tuturo ko po yan sa susunod na buwan pa rin, yung increase at saka yung mga destiny, yung detail. So mga kapatid, sabi ng Bible, last verse, sabi ko sa inyo, dalawang verse, for those who live according to the flesh, set their mind, sabi doon, set their mind on the things of the flesh. Marami ko kasi mga tao yung isip nila nakaset sa mga bagay na flesh. Pangalawa, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Anong sabi ng verses kayo pumasa? For being carnally minded is death, but the spiritually minded is life and peace. So mga kapatid, tatlong klase ng isip. Natural mind, carnal mind, spiritual mind. Sabihin natin, natural mind, carnal mind, spiritual mind. Mga kapatid, ganito po. Ang natural mind, yung isip ng tao na hindi pa nag-born again, na nakakakilala, ang tawag ng natural mind. Ang mga word of God, ang lahat ng ginagawa natin, kamangmangan sa kanila hindi nila naintindihan. That is natural. Carnal mind, baby in Christ. Kristiyano na sila, pero sila po ay still worldly. Still makasalimutan, mga bago sa pananampalataya, makamundo pa rin. Pangatlo, meron tinatawag na spiritual mind. Spiritually minded. So mga kapatid, anong pipiliin mo? Natural, carnal, spiritual. Dapat ho, from natural to carnal to spiritual tayo. Ganyan pong isip ng tao. So mga kapatid, ang goal ko po, year 2026, baguhin ng Lord ang ating kaisipan. Amen? Pabago natin sa Panginoon. Tayo po lahat ay lumukot manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. I want to bless you. I want to pray for you. Sige po. Hallelujah. Hawakan niyo po ang inyong katabi. Bless. Sige po. Hawakan niyo yung may katabi ka. Praise God. Amen. Amen. Lord, i-bless niyo po ang inyong kahawak na katabi. Simulan mo siyang pagpalain. Sabihin mo sa kanya, sa Lord, na Lord, ang aking kapatid na ito, sa araw na, simula sa araw na ito, year 2026, maranasan niya ang victorious mentality, prosperous mentality, blessing. Lahat ng napag-aralan niya. Sige po, i-bless niyo po yan. Speak blessing. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Simulan niyo i-bless. Baguhin natin ang ating confession. I-bless mo, katapin mo yung hawak mong kamay. Magtatagong mo yan. Year of increase, year of prosperity, year of acceleration, year of destiny. Hallelujah! Praise God! Magtatagumpay ang lahat ng iyong mga kahawak na kamay na yan. Hallelujah! Dahil hindi aksidente narito ka kapatid, narinig mo ang sermon na ito. God has a wonderful plan for your life. Thank you, Jesus. Hallelujah. O
O Shakrabababakata. Sige po, bless him, bless her, bless her, bless him. Speak blessing, speak life, speak prosperity, speak encouragement, speak healing, speak salvation, speak deliverance. Hallelujah! Gagamitin ng Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. Sa amin pong pagsamantalang pag-uwi at pag-hiwalay, i-bless mo po sila, ibabalik mo sila sa Sunday, Panginoon, na may kagalakan. Hallelujah! Mayroong kasiglahan. Hallelujah! We are victorious. We are not a victim. We are a victor. We are not a victim. Hallelujah! Thank you, Lord. Turuan niyo po kami. Baguhin mo ang takbo ng aming mga pag-iisip, ang aming kaisipan. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I-declare natin, mga kapatid. Sabihin natin, thank you, Lord. I am blessed. I am victorious. Hallelujah. I am healed by the stripe of Jesus. I am justified. I am sanctified. I am protected by the blood of Jesus. I am surrounded by God's grace and favor. I am the light of the world. I am the light of the earth. I am living by faith. Yes, i-declare nyo mga kapatid ang word of God. Imagine natin, hallelujah. Sabay-sabay natin i-declare, I am victorious. I am victorious. I am not a victim. I am victorious.